Mag-react nga tayo mga kababayan dito sa recent pasabog ni Kiko Barzaga na balak talagang gurgurin or patayin ni Marcos Jr. si Tatay Digong sa kulungan. Actually nag-vlog na ako tungkol dito eh. Tamo, pareho kami ng ng obserbasyon ni Kiko Barzaga. May nakarating daw sa kanya mga kababayan na balak talaga ni Marcos Jr. na mamatay si Tatay Digong sa kulungan. 'Di ba yung binanggit ko nga na yung tipong yung maltreatment or whatever, itong hindi magandang pag-aasikaso kay Tatay Digong sa loob ng kulungan. Baka nga hindi maayos ang pagkain yan, baka rin, 'di ba? Kita mo, baka nabugbog na ni Trillanes. Pinasok ni Trillanes yan, 'di ba? Allegedly. Nakapasok si Trillanes sa ICC. So hindi lang bunganga ang ginawa niya kay Tatay Digong. Baka pinagsasapak niya si PRRD. Nakita si PRRD na walang malay sa loob ng kanyang selda. Di ba pasabog yun ni Spokes Harry Roque? Nagsulat din si VP Sara patungkol dyan. Bakit may mga delegation si Marcos Jr. na nakapasok sa kulungan nang hindi inabisuhan ang pamilya at walang kaalam-alam? So ang ginagawa na treatment kay PRRD ng ICC ay di umano utos ni Marcos Jr. According kay Kiko Barzaga. Babasahin ko lang yung isang post niya. And maybe we could listen sa kanyang vlog kasi may nag-send sa akin ng link nito. Shout out po sa mga masisipag mag-link. Pasensya na, hindi ko nasisin yung ibang messages. Hindi talaga masipag mag-sin ng message ang print your face, ha? Pasensya na. Ang dami nyo. Okay. Hold on, 1 second. Okay. May post kasi si Kiko Barzaga, ang sabi niya, President Marcos will not politically survive if former President Duterte returns to the Philippines. Oh, kapag nakauwi ng Pilipinas si Tatay Digong, medyo lalong posibleng hindi niya matapos ang kanyang term. Ganun ba yon? I think, pag si PRRD ay wala sa kulungan, kung mapa-aprobahan man ang interim release niya, so long as kaya niya magsalita sa social media, lalo pat ginipit si Tatay Digong ng magwawalong buwan ng mga ating. Kung makakalabas si PRRD, makauwi man ng Pilipinas or ma-release man pero temporarily titira sa ibang bansa at makakapagsalita ito sa social media or makakapagpa-interview, tapos ang maliligayang araw ni Marcos Jr. Baka no holds barred na si Tatay Digong eh. Right? Pag nakalabas. Baka yumaw-yaw yan. Sipain nyo na yung addict na yan. Lumabas na kayo taong bayan. Sumasalita si PRD ng ganyan eh. Kaya hindi nga talaga gagawan ng paraan ni Marcos Jr. na hindi makalabas si Tatay Digong dahil matatapos ang kanyang political career the moment na makalaya yan. Yun ang sinasabi ni Kiko. Okay? Marcos is doing all that he can to ensure that President Duterte dies in The Hague. Ginagawa ni Marcos Jr. ang lahat para mamatay si PRRD sa loob ng kulungan sa ICC. Kung nagsisinungaling si Kiko Barzaga, sampahan nyo na ng kaso Marcos Jr., Lisa Butod. Naka-receive daw siya ng intel na ginagawa ng paraan ni Marcos Jr. na mamatay si Tatay Digong sa loob ng kulungan. Pakinggan nga muna natin mga ate at kuya ang vlog ni Kiko Barzaga, okay? Binanggit naman niya to dito sa kanyang vlog eh. Let's listen. My fellow citizens, President Marcos plans to end the life of former President Duterte. President Duterte has been a very supportive ally of President Marcos. He gave former President Marcos Sr. his respects and allowed his burial in the Libingan ng mga Bayani, only for his gesture of goodwill to be reciprocated by imprisonment and threats to his and his family's life. Earlier this year, President Duterte was arrested and taken to The Hague for trial by those he previously believed to be his allies. President Marcos, former House Speaker Martin Romualdez, former PNP Chief Ping Lacson, Senate President Tito Soto, and Defense Secretary Gibon Chidoro. The delays involving President Duterte's trial has led me to suspect that they have something more sinister planned. Based on information I received from my private intelligence network in The Hague, Netherlands,
The poor treatment and lack of medical attention by the International Criminal Court for former President Duterte was deliberately done under the instructions of the Marcos administration. He plans to gradually weaken the former president's health to increase the chance of death before his release, and to ensure that the Duterte family will not have a political resurgence in the upcoming 2028 elections. The possibility of his death while imprisoned would be disastrous for our country, and may be the start of a bloody civil war between Luzon and Mindanao. There is nothing that can be done here. We will all suffer due to the mistakes of President Marcos. God bless the Philippines. God bless Mindanao. Okay. So, kung makakalaya si PRRD, makakaupo siya as mayor ng Davao City. Siya yung nanalo eh. Pero mo nakakulong, hindi nangampanya, nanalo pa rin. Partida ha, dayaan ng eleksyon. Hindi kinaya ang boto. Si Tatay Digong pa rin ang gusto ng mga taga Davao City as their mayor. Pag umupo yan bilang mayor, makakangak-ngak na naman si PRRD, makakapag-ingay, makakapagbatikos. Right? So ginagawan daw ng paraan na mamatay na si Tatay Digong sa loob ng kulungan. May instruction daw ni Marcos Jr. Kaya nga pala nagsalita si Dr. Lorena, tanga ka, Marcos Jr. Pag namatay si Pangulong Duterte, lalo siyang mai-immortalize. Dead man na sa immortality, dead man na, di ba, na maging bayani or kilalanin forever si Tatay Digong. Dead man na doon, wag lang siyang mawala. Unfair na hindi makauwi si PRRD at ilaan ang natitirang mga araw, buwan at taon niya. Right? Sa kung saan siya at home. Dapat siyang makauwi, makapiling ng mga mahal niya sa buhay. Yun na nga lang ang reward niya for doing his job well. Right? Hindi yun dapat ipinagkakait. So, ibig sabihin mga kababayan, ang dahilan ng pagpapakulong kay PRRD ay ayaw nilang makabalik ang mga Duterte sa power. Makakatulong din sa candidacy ni VP Sara, si Tatay Digong. Well, kaya ni VP Sarang manalo sa eleksyon kahit na si Tatay Digong ay nakakulong. Pero lalo na kung makakalabas yan. Takot sila, right? Lalo paranoid ang mga yan. Alam niyo naman ang mga may bisyo, di ba? Laging tamang hinala. Takot sila. Pero kung ako tatanungin niyo mga kababayan, kahit ginanyan si Tatay Digong, hindi niya uubusin ang kanyang mga natitirang araw para rumesbak eh. Mas gugustuhin na lang niya ng tahimik na buhay. Baka nga mamaya lumambot pa si PRRD eh. Baka nga mamaya maging grateful pa yan na nakauwi ng Pilipinas. Okay, hindi na ako babatikos. Bakit ko uubusin ang enerhiya ko at oras ko sa kakabatikos sa Marcos Jr. na yan? Ipaubaya ko na lang sa mga anak ko, ipaubaya ko na lang sa mga panibagong henerasyon na matatapang ngayon. Ako, ilalaan ko na lang ang oras ko para sa pag-aalaga ng aking mga apo, ng aking mga anak. Right? Sa pagpapahinga. Sa pag-i-enjoy ng mga natitira kong araw. Eh kaso mo, wala eh. Bangag ang nagpakulong eh. Naghihinala sila na paglabas ni Tatay Digong, may gawin na drastic move si Tatay Digong para masipa ang adik. Alam mo ikaw mangga, kaya gigil kami sa'yo. Kulang ang ginagawa mo at mukhang wala ka nang ginagawa, nanalo ka na kasing senadora eh. Mukhang wala ka nang gagawin para makalabas si PRRD eh. Kaya kung ano man yung mga pinagdadrama mo ngayon, wala yan. Kahit na pinalalabas mong parang tatay ang turing mo kay PRRD at malapit kayo magkaibigan ni VP Sara, hindi na kami naniniwala sa ek mo. Never again to any member of your family ever. Never again sa tatlong angkan ng mga demonyo. Agree? Ano yung tatlong angkan na yun? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.